And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga mga kababayan ang pinaka-latest na balita na aking nasagap ngayong araw mga kapatid. Former Associate Justice of the Supreme Court Antonio Carpio mga kababayan isiniwalat sa publiko mga kapatid ang dalawang estratehiya na ginagamit ng bansang China para angkinin ang ating mga teritoryo, na kung saan mga kapatid naging effective talaga ang China dito. Masasabi natin naging effective talaga dahil marami talagang mga Pilipino mga kababayan ang natatakot ngayon sa posibleng gawin daw ng bansang China sa atin kung ipagpipilitan nating ipaglaban yung ating teritoryo. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito guys, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan natin ng ating opinion at reaction. PH News Update. China has two strategies to win the South China Sea. Okay. One, intimidation. Mm-mm. We have the largest standing army in the world, the largest naval fleet in the world, the largest coast guard in the world, the largest submarine force in the world. Wala kayong population in the world. just accept the 10-dash line as the national boundary. Mm-mm. Intimidation. Si Duterte nagpa-intimidate at saka siya mismo nag-intimidate sa atin. There will be war if we get the gas in Reed Bank. Magkakagera. Kaya hanggang ngayon hindi natin nakukuha. Pag magpapa-intimidate ka. Ang sabi ni Associate Justice Carpio dito mga kapatid, ang unang ginamit ng bansang China sa atin na estratehiya para agawin yung ating teritoryo ay intimidation. Na kung saan mga kababayan, totoo po yan. Ini-intimidate tayo ng bansang China sa pamamagitan mga kapatid ng kanilang sa laki ng kanilang hukbong sandatahan. Na di umano mga kababayan, wala tayong laban kung papalaga natin yung kanilang mga pinaglalaban dyan na 10-dash line. Dahil sabi ng China mga kababayan, meron kaming ganitong kalaking hukbong sandatahan. Kami ang pinakamalaking naval ship, naval base sa buong mundo. Diba? Nasa amin lahat ng mga resources. Ngayon, kung ipagpipilitan nyo yung inyong claim dyan sa may West Philippine Sea, talagang mabibigo kayo dahil kaya namin kayong durugin anytime. Kasi nga mga kapatid, maliit lang tayong bansa kumpara sa bansang China. Diba? At ito rin yung mga kababayan, ito din yung ginamit ni Digong na paraan or estratehiya mga kapatid para mapagbigyan niya itong bansang China sa kanilang balak dito sa ating teritoryo. Anong sabi ni Duterte mga kababayan? Anong sabi ni Digong? Kawawa yung ating mga sundalo kung ipapadala daw niya dyan sa may West Philippine Sea para bantayan yung sinasabi nating teritoryo. Dahil papaliguan lang di umano ito ng bala ng bansang China. Ano daw ang laban natin sa bansang China mga kapatid? Meron daw itong nuclear weapon. Isang bagsak lang daw ng nuclear weapon dito ng China sa Pilipinas, mabubura daw tayo sa mapa. Diba? Pero ang totoo dyan mga kababayan, nakikiisa siya sa plano ng bansang China. Kaya nga sinabi niya na mahal niya si Xi Jinping. Dahil mga kapatid, gusto niya ang ginagawa ng bansang China. Diba? Kung matinong presidente ka, ikaw yung commander-in-chief natin, sasaludo ka ba sa masamang hangarin ng isang bansa dyan sa mga teritoryo mo? Diba? Kung matinong presidente ka, papayagan mo ba na abusuhin ang bansa mo nitong sinasabi mong kaibigan mong bansa? Ang problema, hindi siya matinong presidente mga kapatid. Dahil hinayaan niya. Hinayaan niyang manaig itong masamang hangarin ng bansang China sa ating bansa. Di ba?
Yun yung totoo dyan mga kababayan. At ito pa guys, no? Ang lakas nilang magsabi, no? Na nalinlang di umano tayo ni Marcos. Pero kung totoosin mga kapatid, siya talaga ang nanglinlang sa mga Pilipino para makuha lang ang posisyon bilang isang presidente. No? Tandaan nyo mga kababayan, no? Na ang ginawa ni Digong noong panahon ng 2016 campaign mga kapatid, anong pinagyayabang niya? No? Magje-jet ski daw siya diyan sa West Philippine Sea at hahamunin niya ng barilan itong mga tropa ng China. At yun yung pinaka-powerful mga kababayan, no, na propaganda niya na kung saan nahook niya mga kapatid ang sambayan ng Pilipino, ang majority sa sambayan ng Pilipino dahil doon sa kanyang propaganda, no, na magiging bayani siya, magpapakabayani siya at hahamunin niya ng gera ang mga taga-China. At yan pa rin yung ina-apply nila ngayon mga kababayan, no? Na di umano sila lang daw, no, ang makakapagligtas sa ating bansa ngayon, no, sa sinasabing gera, no? Sila di umano, kung pag sila daw ay nakabalik sa posisyon, nakuha daw nila ang kapangyarihan ni Marcos, no? Pag naagaw daw nila ang kapangyarihan ni Marcos, no, magiging stable lang daw ang lahat ng mga ito mga kapatid dahil pipigilan daw ng mga Duterte. No? Ililigtas daw nila tayo sa gera. Pero ang totoo niyan mga kapatid, no, gusto lang nila uli ibalik dito ang masamang impluensya ng bansang China dahil nga mga kababayan, mga pro-China sila Duterte. Oh. Kinokondisyon lang nila ang utak ng mga tao. Gaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, no? Tinatakot nila ang mga tao para makuha nila ang simpatya ng taong bayan. Dahil pinapakilala nila ang kanilang mga sarili, mga kapatid, na sila di umano ang superhero na magliligtas sa Pilipinas. Pero kung titignan natin mabuti mga kababayan, no? Nalunod si Digong sa kapangyarihan niya nung naging presidente siya. Siyempre, nasa iyo lahat ng resources ng Pilipinas. Isang kampay mo lang, boom! Sunod agad lahat. Diba? Kaya ganyan sila Duterte, mga kababayan, authoritarian kasing klaseng tao yan. Ayaw niya na may sinasaluduhan siya, mga kapatid. Ayaw niya na sumasaludo siya sa kung sino mang nakaupong leader dyan ngayon. Kaya hindi yan titigil, mga kababayan, no? Naguluhin ang administrasyon ni Marcos, no? Kasi ang aim niya makabalik sa pwesto dahil hindi siya sanay mga kababayan na sumasaludo sa kahit sino diyan. Noong una siguro, nung mayor pa lang siya ng Davao, yun, sumasaludo siya sa kung sinong presidente. Pero noong nakatikim na siya ng kapangyarihan bilang presidente mga kapatid, no, noong natikman na niya ang kapangyarihan ng isang presidente, no, na humaling siya, nadala siya mga kababayan, na-addict siya doon. Kasi nga nasa kanya na lahat. Ganito pala ang pakiramdam pag presidente ka, no? Lahat ng gustong pumasok sa bansa mo kailangan sasaludo sa iyo. Lahat ng gustuhin ko makukuha ko. Oh. Kaya ngayon mga kababayan, double time na naman sila, no? The same strategy. At ano 'yon? Intimidation. Oh. Intimidation. Hindi titigil yan si Duterte mga kapatid hanggat hindi siya nakakabalik sa kapangyarihan. And take note guys, no, yung impluwensyang gustong ipakain ni Duterte sa atin, impluwensya ng komunista. Kunwari galit sila mga kapatid sa mga NPA na komunista, pero yung ini-insist nila dito sa Pilipinas na impluwensya mga kababayan, impluwensya ng malaking komunistang bansa. 'Di ba? Ganon yun mga kapatid. Walang pinagkaiba doon sa galit siya sa droga, pero yung political advisor niya, isang drug lord. Oh. Ganon yun mga kababayan. Kaya kung tayo, no, maniniwala na lang tayo sa kanila, magigising na lang tayo isang araw mga kapatid, no, sa kalunos-lunos na sitwasyon. Dahil yan China na yan mga kababayan, ang gusto talagang gawin yan, higupin lahat ng resources ng bansang Pilipinas hanggang sa matuyot ang bansang Pilipinas at pagkatapos iiwanan nila na parang basura na lang. Oh. Ganon yun mga kapatid. Di ba? Kaya dapat tayo maging maingat tayo mga kababayan. Anyway, tuloy muna natin to.
Kaya hanggang ngayon hindi natin nakukuha pag magpapa-intimidate ka. The second strategy of China is disinformation. Katulad ng sinabi ni Chino na the generals walk out of a command conference. Today, naglabas yung spokesperson ng AFP, fake news. Na is using disinformation. Like, sabi nila, wala naman nangyayari dyan sa Arbitral Award. Hindi naman nakikinig ang China. What did Wu Shikun say? Wu Shikun, the guru of China on the South China Sea, he was the one who convinced the Chinese leadership to claim everything within the 10-dash line, hindi lang yung isla. Because the Kuomintang claimed only the islands within the 9-dash line. Pinalaki ni Wu Shikun. Si Wu Shikun mismo nagsabi, recently, sabi niya, sabi niya, the Arbitral Award has a negative impact on China that can never be erased. That's why we must stop the Philippines from filing another arbitration case. Takot na takot sila. Although ang propaganda nila, we never accept that. That's a piece of paper. But they know the effect. The world is rallying behind the Arbitral Award. So ang sinasabi dito ni former Associate Justice Antonio Carpio, mga kapatid, no? Ang pangalawang strategy na ginagamit ng China is yung disinformation. Which is totoo yun, mga kababayan, no? Nararamdaman natin yan ngayon, no? Recently lang, mga kapatid, isang general nagpakalat, no? Isang retired general ang nagpakalat ng disinformation na di umano, no? Nag-walk out yung mga ibang mga general sa nasabing meeting, no? Tinalikuran di umano nila ang presidente dahil hindi daw nakayanan ang yung mga desisyon na pinagagawa ni Presidente Marcos. Yun yung pinakalat ng retired general na hukluban na yon, no? Pangalawa, mga kababayan, yung ginawa din ni Vic Rodriguez, ano yon? Wala daw West Philippine Sea na makikita sa mapa. 'Di ba? Paano nyo makikita yung West Philippine Sea sa mapa? Yung ginagamit nyo, yung pangrota na mapa. 'Di ba? Navigation map yung ginagamit nyo. O gamitin nyo kaya yung mapa na yung territorial map ng Pilipinas nang makita nyo kung hanggang saan yung sakop ng bansang Pilipinas. Isa na yan, mga kapatid, sa mga disinformation. Pangatlo, mga kababayan, no, itong pagkukunwari ng bansang China. Na di umano, mga kababayan, no, hindi daw nila ina-acknowledge, no, yung arbitration yung pagkapanalo natin sa arbitration, no, laban sa kanila. Hindi daw nila ina-acknowledge, no. Yung pag-award sa atin ng yung pag-award sa atin ng West Philippine Sea, mga kapatid, hindi daw nila kinikilala yan. That's why pinapasok daw nila. Pero ngayon, mga kababayan, natatakot sila, no, na mag-file ulit tayo ng another arbitration case, mga kapatid, laban sa kanila. Kaya sabi nung Chinese guru na yon, no, na dapat pigilan ang Pilipinas. Kasi nga, mga kapatid, nararamdaman nila, mga kababayan, no, nararamdaman nila ang impact, no, nung pagkapanalo natin. Sa anong paraan, mga kapatid? Kinukundina sila ngayon, no, ng iba't ibang bansa dahil hindi nila sinusunod, no, yung ruling. Hindi nila sinusunod kung ano yung napagpasyahan, no, ng korte. Yun. Nasisira sila ngayon, mga kababayan. Lumalabas sila na isa silang bully. Kaya ang gusto ngayon ang sinasuggest, minumungkahi ngayon, mga kapatid, ng guro na ito, itong Chinese guro na ito, napigilan tayo dahil tuluyan silang malulusaw, mga kababayan, pag nag-file ulit tayo ng another arbitration case. Tama ba yon? Arbitration case na tatawag doon, no? Gusto nila tayong pigilan. Kunwari, hindi nila ina-acknowledge yung pagkapanalo natin, mga kapatid, pero ramdam na ramdam nila ang impact nun. No. Ramdam na ramdam nila, mga kababayan, dahil tinutuligsa sila ngayon ng iba't ibang bansa. Kasi nga, mga kapatid, no, nakikita na ang China ay hindi sumusunod sa kung ano ang sinasabi ng international law. No? Hindi sila sumusunod, no, sa batas.
Ang ginagawa nila ngayon, pinapakilala nila ang kanilang sarili, mga kababayan, na bilang big boss dito sa Asia. Naghari-harian sila ngayon, mga kapatid. Ganon ang ginagawa ngayon ng bansang China. Katulad din sa ginagawa ng mga Duterte dito sa Pilipinas, naghahari-harian din sila, mga kababayan. Di ba? Yan yung pinapakita nila sa atin eh. Yung pagiging hari. Yung sinasamba sila, yun yung gusto nila, mga kababayan. Just like China, gusto nilang sambahin natin sila. Gusto nilang sumailalim tayo sa kanilang kapangyarihan. Dito sa Pilipinas, gusto din ng mga Duterte, mga kapatid, no? Nasambahin natin sila. Purihin natin sila, no? Magpailalim tayo sa kanilang mga hangarin, sa kanilang mga gustong gawin sa bansa. At ano 'yon? Durugin ang bansang Pilipinas. Di ba? Nakita nyo na kung ano ang ginagawa ng mga Duterte, mga kababayan. Kaya grabe ngayon yung disinformation na kanilang pinapakalat. Biruin mo. Hindi ko talaga makalimutan, di mawala-wala sa isip ko yung mga kapatid, yung sinabi ni Vic Rodriguez, no? Nasa navigation map daw, wala dang West Philippine Sea. Abogado ka pa niyan, ha? Abogado ka pa talaga niyan. Sa navigation map, wala daw yung West Philippine Sea. Wala ka daw makikitang West Philippine Sea sa mapa. No? Hindi niya alam, mga kapatid, na meron tayong tinatawag na territorial map natin. Na kung saan common niya na ginagamit ng ating sandatahang lakas. No? Para makapag-posisyon sila dyan sa mga lugar na para madepensahan yung ating teritoryo. Hindi niya alam yan, mga kapatid. And yet gusto pa nilang pumasok sa politika. Nagmamagaling pa sila dyan. Ultimo nga territorial map, mga babayan, hindi niya alam. Oh. Tapos ano, pinapakalat din yan ngayon, no? Ng mga DD shit. Oh. Nung live ko nga, gaya ng sabi ko sa inyo, nung live ko may nagtanong sa akin eh, saan daw mapa makikita yung West Philippine Sea? Diba? Doon pa lang, mga kababayan, makikita mo na effective yung disinformation na kanilang ginagawa. Kung kaya dapat talaga yung pigilan yan. No? At yung isa ding hukluban na general, no, na isang DD shit din. Diba? Ano sabi niya? Nag-walk out daw yung mga general sa nasabing meeting. Oh, ano sabi ng AFP? Oh, fake news si Lolo. Oh. Diba? Ngayon, mga kababayan, hayag na hayag sa atin yung mga makapili na mga Pilipino. Hayag na hayag, mga kababayan. Lantaran, harap-harapan talaga, mga kapatid. Di ba? Gaya nga sabi ko sa inyo, mga kababayan, no? Itong mga naniniwala dito sa mga Duterte, para itong naniniwala, mga kapatid, sa pag-ibig ng isang puta. Yun, mga kababayan. No? Para silang naniniwala sa pag-ibig ng isang puta na walang kasiguraduhan, mga kapatid. Real talk lang, mga kababayan. Hindi pa sila nadala. Di ba? Hindi pa sila nadala sa ginawa ng mga Duterte. Dahil madali silang bulagin. No? Madali silang bulagin. No? Pinakitaan na sila ng konting drama ni Digong, naniwala na naman sila uli. No? Naniwala na naman sila uli, mga kapatid. Ngayon, kung magpapadala kayo, no? Huwag kayong magsisi kung bumagsak ang bansang Pilipinas. Kasi wala talaga tayong ibang pupuntahan. Papunta na talaga tayo sa pagbagsak. No? Doon talaga tayo papunta. Oh. At sigurado yan, pag yung mga Duterte na yan nagtagumpay, magiging magulo ang bansang Pilipinas. Dahil meron pa rin mga totoong Pilipino, no, ang makikipaghimaksikan dyan laban, no, sa pinaplanong imperyo ng mga Duterte. Hindi magiging tahimik ang bansang Pilipinas, maniwala kayo sa akin. Magiging madugo ito, mga kababayan, kung sakaling magtagumpay ang mga Duterte na yan. Dahil meron talagang mga totoong Pilipino ang makikipaglaban dyan sa mga hangarin, masamang hangarin nito mga Duterte, mga kapatid. No? Kasi real talk lang, mga kababayan. Pag naupo yan si Duterte, papalayasin agad niya ng Amerika. Yun, ang number 1 gagawin ang mga yan, mga kapatid. Papalayasin agad ang Amerika niyan.
no? At papapasukin agad yung bansang China uli. Oh. Magising na lang kayo isang araw, puro na-addict ang bansang Pilipino, puro na-addict ang mga Pilipino dito sa loob ng ating bansa. Anong ginagawa ng China ngayon? Hinuhulog na lang sa dagat ang shabu. Nang sa ganun, mga kababayan, no, damputin na lang ng kahit sinong Pilipino dyan at higupin. Kumbaga, pinapamigay na ng China ng libre yung mga shabu. Kasi nga, gusto nila tayong sirain. Gusto nilang sirain ang sambayan ng Pilipino. No? Yun ang plano ng China, mga kababayan. At uulitin ko sa inyo, saan ba kayo nakakita ng presidenteng galit sa droga pero yung advisor, no, drug lord? Diba? Saan ba kayo nakakita ng ganyan, mga kababayan, ano? Ay, nako. Tuloy. Of course, propaganda nila, baliwala sa amin yan, we don't care. But they deep down, alam nila, it has an impact that can never be raised. Dapat hintuin natin ng Pilipinas, wag magsampa uli ng another arbitration case. Magsampa tayo. Tama. That is disinformation. So, they really know na Kunwari ang China, hindi nila nararamdaman, no, yung pagkatalo nila. Kasi nagpapakita nga sila ng yabang nila ngayon eh. Pero takot na sila, mga kapatid. No? Takot na sila. Gusto na nila tayong pigilan. No? Dapat pigilan ng Pilipinas na magsampa uli ng panibagong arbitration case. Dahil pag nanalo uli yan, patay na talaga tayo dito. No? Patay na talaga tayo dito. Masisira na talaga tayo ng tuluyan. Ganun. At ayaw na ayaw yung mangyari ng mga Duterte. Kung kaya't, mga kababayan, sinisikap talaga nila ngayon, double time talaga sila ngayon, no, sa pag-destabilize sa current administration. Kasi nga, no, gusto nilang habulin yan. No? Gusto nilang habulin. Kasi pag hindi napigilan yan, mga kapatid, pare-pareha silang pupulutin sa kangkungan. No? Pag nakapaghain tayo at natalo uli ang bansang China, pare-pareha silang pupulutin sa kangkungan. At may malaking impact talaga yan, mga kababayan. No? Pag natalo uli ang China, may malaking impact talaga yan. No? Kasi ang ginawa ng China, mga kapatid, binaboy niya, no, ang UNCLOS. Hindi nila nirespeto ang UNCLOS. 'Di ba? Ganon ang ginawa nila eh. So ngayon, sa pangalawang beses, mga kababayan, no, at natalo pa rin sila, wala na talaga, mga kapatid. Lulubog talaga ang bansang Pilipinas. Isasama yung mga Duterte na yan. Kaya ngayon, double time sila. Tibagin na talaga yan si Marcos. No, hindi na maganda yung mga nangyayari ngayon. Pag nag-file uli yan ng kaso doon sa arbitration, lagot na talaga tayo kasi sigurado matatalo ang China. Alam ni Duterte yan na matatalo pa rin ang bansang China, mga kababayan. No? The same reference pa rin ang gagamitin ng Pilipinas eh. O baka may mga bago na nga na-discovering reference ngayon eh. No? Alam ng mga Duterte yan, mga kapatid, na matatalo pa rin tayo ngayon. Matatalo pa rin ang China. No? Kaya sila ngayon double time sila. Gusto na talaga nila makapag-antay. The same time, syempre gusto nila makabalik sa kapangyarihan. No? Double purpose yung kanilang pinaglalaban ngayon, mga kababayan. Tuloy. natamaan sila, but they will not accept it. So it's for us to say, wala, ano yan, nagpapakitang tao lang yan, but they are hurting inside. They are in dread of another arbitration case. Because if we file another arbitration case, talo na naman sila, the world will support us again. Tama. They will be isolated. Mm-mm. So let us be mindful of this disinformation. Intimidation and disinformation. Yun ang Yun. ginagamit ng China against us. Thank you. Alam niyo na, mga kapatid, intimidation at disinformation. No? Pananakot at kasinungalingan ang estratehiya na ginagamit ng bansang China sa atin. Dapat maging aware tayo dyan, mga kababayan. Anyway guys, hanggang dito lang tong video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.